Hello mga ka-express, ito po yung clip ng laban dati ni Alex Yala at Magdalinet dito po sa Auckland, New Zealand, kung saan nanalo dito si Alex na in straight set 6-3, 6-2. So ang laban nilang mamaya mga ka-express alas 3:50 po na madaling araw dito po sa Pilipinas. Ito po yung kanilang mga statistic, panoorin nyo. Kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell icon. Thank you! Hello mga ka-express, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Sabado at ang petsa ay 21 na po ng buwan ng Marso. And this time, mamaya pong madaling araw, ayan po, tandaan niyo po, mamayang madaling araw po dito sa Pilipinas, ang eksaktong oras ay alas 3:50 ng madaling araw po. Yun po ang schedule ng laban ng ating kababayang si Alexandra Ayala kontra po dito kay Magdalinet na upset si Iga Swiatek. Baka tinalo niya si Iga Swiatek sa round of 64. So sila ang magtatapat ngayong dalawa ni Alex Ayala dito sa round of 32 o sa round 3 mga ka-express. Pero kung makikita nyo, itong yung career stat ng dalawa na to, mayroong nakalagay dyan na 1-3-2. Ibig sabihin, 3 beses na po nagharap tong dalawa na to. At itong si Magdalinet mga ka-express, veterana na to. Makikita nyo naman sa singles niya, meron na siyang napanalo ng 3 titulo sa singles mga ka-express. At ang pinakamataas na pinakamataas na ranking nito, nung prime time niya ay rank 19. Itong si Magdalinet mga ka-express. So hindi ho basta-bastang kalaban tong si Magdalinet. Pansinin niyo po yung percentage dito sa winnability. Dito, siyempre, maintindihan natin na ang winnability ni Magdalinet is 66.7. Ito po, ito nakikita nyo. Ito. 66.7 yung winnability. Kasi nga, lamang siya ng isang panalo dito kay Alex Ayala. Inalo nito si Alex Ayala noong 2024 at saka 2025. At tinalo naman ni Alex Ayala ito si Magdalinet nitong 2026 diyan po sa Auckland, sa New Zealand. Nung kailan lang po? Bali, in straight set 6-3, 6-2. Yun po yung naging resulta ng laban nila nung pagpasok lang po nitong taon ng 2026. So, kumbaga mainit-init pa yung panalo ni Alex Ayala kontra dito kay Magdalinet. Although masasabi nating may edad na to si Magdalinet, 34 anyos na po to si Magdalinet mga ka-express ng Poland. Samantalang si Alex Ayala 20 anyos pa lamang. So ang age gap nilang dalawa is 14 years. Pero may pa rin to, malakas pa rin to si Magdalinet mga ka-express. At ang nito, ang pamatay nito ay yung service niya. So tingnan natin yung kanilang statistics. Tingnan natin yung head-to-head. Ito, yung head-to-head statistic mga ka-express. Ang ating kababayan si Alexandra Ayala, siyempre, nire-represent ang bandila ng Pilipinas. Samantalang naman doon si Magdalinet ay nire-represent ang kanyang bansang Poland. So, narito po ang kanilang mga statistics. So, sa 2026 match stat, ito po yun. Ito po yung tinatawag na statistics sa serving. Makikita nyo dito sa serving, puros puros pabor dito kay Magdalinet. Pagka kasi nakita niyo yung kulay berde, ibig sabihin mataas yung kanyang percentage niyan. Lalo na dito sa aces, tingnan niyo yung aces niya. 70 aces na yon. As compared kay Alex Ayala na 12 aces lamang. Sa double fault, maano rin ang nito. Kumbaga,
bihira tong makapag-commit ng double fault kasi sa loob ng ilan laro niya dito? Ilan na bang laro niya dito sa 26, 11, and 15. Si Alex Ayala ay 17 ang nailalaro na ngayong 2026. So tingnan niyo, pansinin niyo, 70 aces yan sa laro niya, buong laro niya po yan. Tapos pagdating dito sa first serve won, ang taas po, ang taas ng niya, 65.1. Ayan, samantalang kay Alex 60.1 lamang. Pero pagdating naman sa first serve, yung unang service na i-convert into point, mataas naman ang percentage ng ating kababayan si Alex Ayala, 65.8%. Dito naman sa break point, mas malakas ang depensa ni Lynette para hindi maagaw yung point. Halimbawa, ito nagsiserve si Lynette, mga ka-express. Kunyari, nag-advantage na si Alex Ayala, nagagawa niya pa rin ang paraan para mapigilan si Alex Ayala na ma-convert into point yun. So, mataas yung percentage ng breakpoint save niya, na isi-save niya lagi. Kumbaga, nahuhold niya yon 53.2, mga ka-express. Samantalang itong si Alex Ayala, ito yung laban po nila noon sa yung kabuang na sa statistics sa buong laban nila sa 3 outings nila na yan. 47.0 yung sa breakpoint save ng ating kababayan si Alex Ayala. So pagdating naman dito sa returning, ito opensa, ito naman yung depensa, returning. Dito naman medyo lamang na ang ating kababayan si Alex Ayala. Sabi ko sa inyo, mga ka-express, defensive player tong si Alex Ayala. Kaya hindi basta-bastang natatalo si Alex dahil nga mahusay siyang magdepensa. Saka yung lalo pat kung wala rin namang injury yung kanyang hita o kaya yung kanyang paa, maliksi si Alex Ayala sa loob ng playing tennis court. At yun ang isang sa laman niya, kumbaga yung agility niya talagang prime na prime pa. Kumbaga talagang pa yung kumbaga sa mga bagong-bago pa yung mga piyesa ng kanyang katawan para ba sa sasakyan na pagbago ang piyesa, syempre smooth at saka maayos ang takbo. So, ito po yung dito sa depensa. Sa return points won, ang mataas ang percentage ni Alex Ayala. Kasi di ba nakikita natin kahit gaano kalalakas yung service ng mga kalaban niya, na ibabalik niya yon, mas malakas niya rin na ibabalik. Kaya kadalasan nakakagawa siya ng puntos. 45.9%. Kumpara dito kay Lynette na 41.3%. Sa first return point naman, ito yung una, halimbawa, nag-service siya, si Magdalene. Pagbalik ni Alex, kadalasan na i-convert into point din yan, 37.4. Hindi gaano sila nagkakalayo, 35.4. Pero dito sa sa second return, itong mataas, 58.9. Sa breakpoint naman, sa breakpoint converted, mas mataas yung kasi nga mataas yung percentage niya pagdating sa naisisave niya yung breakpoint Ngayon, sa conversion naman, kung na-convert niya na into point, sa pagdating sa breakpoint, 43.7. Hindi gaano malayo, kasi 41.4 naman si Alex Ayala. Sa return games won naman, 39.6, as kung mababa yung dito siya kinain ng todo ni Alex. So, ito po yung statistic ng dalawa na to, na bali, pang-apat na nilang paghaharap ng mga ka-express. So, ang laban nilang dalawa ay magaganap. Ngayong araw ay mamayang madaling araw po. Bali, na yon 22. March 22 na. Ang petsa nun. Kasi madaling araw po yan dito sa Pilipinas. Alas 3:50 po ng hapon yan doon sa Miami.
Samantalang dito sa Pilipinas is alas 3 ng 50 na madaling araw. Kaya magpupuyat na naman tayo mga ka-express nito. Tulad nung una, yung laban ni Alex dito kay Sigmund. Napansin nyo ba yung laban nilang dalawa ni Sigmund? Napakabagal mag-serve ang daming kuskus balungos ni Sigmund eh. Kumbaga, dinadaan niya sa Cywar si Alex. Pero hindi niya kayang daanin sa Cywar si Alex. Kasi marunong mag-control ng emotion si Alex. Kayang-kaya niya. Nakikita natin na medyo napapraning na si Sigmundo sa laro nilang dalawa eh. So, eto, balik tayo dito sa laro ni Alex at saka ni Magdalinet. So, hoping na manalo ulit dito si Alex. Siguro in straight set kung papalarin. Kung hindi naman, baka 3 sets. Pero malakas ang kutob ko na mananalo ulit si Alex Yala kontra dito kay Magdalinet. Kahit patinalo ito ni Magdalinet si Iga Swiatek, pero iba pa rin yung kilos ni Alex Yala. Yung kilos ni Alex Yala noong 2024 at 2025, ibang-iba na po ngayong 2026. Marami na ang nag-improve kay Alex. Unang-una yung service niya. Tapos nagiging consistent na rin siya sa service pagse-serve niya. Hindi na siya gaano nakakapag-commit ng double fault. Hindi tulad noon na talagang madalas ang double fault. Tsaka pagdating sa mga crucial game, hindi mo talaga mapapayo ko basta-basta si Alex. Talagang makilalaban to ng pukpukan. Ganyan talaga ang pusong Pinoy mga ka-express. Ganyan tayo eh. Pag tayo medyo nadidihado, mas lalong tumatapang. Pwera lang nga lang pagka, halimbawa, may mga time kasi diba mga player, pag wala yung rhythm, wala sa ritmo yung kanilang katawan sa paglalaro. Kahit anong gawin ng isang player, pag wala talaga sa kondisyon yung katawan, doon mo makikita na mahirap ang isang player para maglaro o para maipanalo ang kanyang laro. Napansin natin yan doon kay Alex doon sa laban niya kay Noskova, di ba? Kung natandaan nyo, yung sa second set, parang hindi na hinahabol gaano ni Alex yung bola noon. Hindi natin alam kung may dinaramdam siya noon sa katawan niya. Pero ganun talaga. Hindi mo makikita kung merong injury yung isang player kung hindi natin makikita na dinaluhan siya ng medical attention. Kaya kung nag-seek siya ng medical attention. So hanggang dito na lang po mga ka-express at tulad ng dati, ipag-pray natin na manalo ulit ang ating kababayan. Siyempre, habang nananalo si Alex Yala, nakaka-proud po yan at nakakapagbigay ng karangalan sa ating bansa. Tandaan po natin, si Alex Yala po ang bukod tanging Pilipina, purong Pilipino na naglalaro ngayon dito sa Professional Tennis Association. So, thank you po sa mga subscriber ko po. Shoutout po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga viewers at mga supporters, shoutout din po sa inyong lahat. God bless you all and God pagpalain pa ang bawat isa sa atin pong may kapal at ingatan ang bawat isa sa atin. Maraming salamat. God bless you and Diyos mabalos! Just the way I like.